special coverage ng media ng bayan, ang Pope Francis sa Pilipinas. At sa puntong ito, Vivian, alamin naman natin yung mga latest na pangyayari dahil inaasahan nga na aalis ang ating Santo Papa mula dito sa may Villamor Air Base patungo ng Tacloban, Leyte. 8:15 a.m. po yan, kaya po makakapanayam natin sa linya ng telepono ang ating correspondent dyan sa Quirino Avenue na si Edwin Eusebio. Edwin, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Vivian, Audric, at mga kaibigan. Nandito po ako ngayon. Exact location ko ay sa tapat ng Philippine Air Force Aerospace Museum. Panulukan lamang ito ng tinatawag nilang Sales Avenue at ng Airport Road dito sa papunta sa papasok ng mismo ng Villamor Air Base. At punong-puno na ng tao ang naririto, samot-saring reaksyon, pananabik din tulad kahapon ng ating mga kababayan at tila hindi nawawala yung kanilang excitement na makita ang paparaang Santo Papa. Bagamat napapakinggan nila doon sa ilang mga kasamahan natin na medyo malayo pa, ay hindi sila umaalis doon sa kanilang kinaroroonan at nananatiling disiplinado sa bawat pakiusap ng mga otoridad na doon na lamang sila at magagalaw. Pero ang napapansin natin ay patuloy nila sa dumdagan. Edwin, maputol kita saglit dahil lumabas na dito sa may monitor na nakasakay na ang ating Santo Papa doon sa may sinakyan niya rin kahapon, ano? Oo, na parang Volkswagen na wagon na parang kotse at nakabukas yung bintana kung saan patungo na nga siya sa may Villamor Air Base. So alas 6. Ayan, kumana na siya sa Quirino Avenue, Edwin. Dadaan na siya kung nasaan man kayo at kumakaway na po yung mga taong nag-aantay sa kanya. So ang expectation kasi nakapopubi, sa madaling sabi, nakakotse rin pala siya. So yan ang natabayan natin ng mga kababayan natin. Yung mga kababayan natin, marami yung nasa bandang kanan, ano? Siguro kasi they learned their lesson from yesterday noong gamit din ng ating Santo Papa yung kanyang sasakyan, nasa bandang kanan siya. Alright. Sige, Vivian, at tantabayan na namin dito at sakaling dumating dito, saka na tayo magbibigay ng kaukulang sitwasyon. Dahil ang ating binabanggit, puno ang pananabik ng ating mga kababayan sa pag-aantabay dito sa bahagi ng Airport Road sa may Philippine Aerospace Museum sa pagdaan ng ating Santo Papa. Back to you. Sige, maraming salamat, Edwin. At ka-Edwin, antabayanan mo na rin dahil ilang sandali na lang ay dadaan na rin dyan sa inyo ang Santo Papa. Kita mo naman yung ating mga kababayan, ano? Ang laking tulong ngayon ng mga gadgets, ano? Yes, Edwin, nandiyan na ba ang motorcade ng ating Santo Papa? Nakalabas na papunta na dito. Kaya lang, ang sinakyan niya hindi po mobile yung kotse. Yung Volkswagen, no? Dito. Papa din first time. Maganda. Kamusta naman ang mood dyan, Edwin? Yung mga kababayan natin, excited na ba? Kotse lang ang nasakyan niya. Kaya hindi naman natin maraming ito. Balik pa naman yung kotse. Okay, maraming salamat, Edwin Eusebio, sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa amin ngayong umaga. Susubukan natin mamayang balikan ulit si Ka Edwin. Sa punto pong ito, sa nakikita natin ngayon dito sa may monitor, ang Santo Papa ay kumakaway, sakay pa rin ng kotse na Volkswagen, papunta nga ng Villamor Air Base. Tinatahak niya na ngayon ang Quirino Avenue. At nakakarinig tayo ng ilang sigawan, ano, mula doon sa mga tao nag-aantay, kumakaway, tumatalon po ang mga kababayan natin na nag-aantay dyan sa Quirino Avenue. Although, mapapansin natin, Audrey, na medyo mabilis, ano, yung pag-andar nitong motorcade ng ating Santo Papa compared sa pag-andar nito kahapon noong papunta siya ng Malacanang. Ang scheduled departure po ng ating Santo Papa sa Manila papuntang Tacloban ay 8:15 a.m. At hindi siguro, alam na rin siguro ng mga kababayan natin na medyo nagmamadali ngayon ang convoy ng Santo Papa dahil nga may scheduled flight siya. Pero kanina, parang ipinakita yung area dun sa may Tacloban, ano? Ang daming tao. Ayan, nakikita natin, oo, ang sitwasyon dyan sa Tacloban Airport. Nakita natin ating mga kababayan na nakasuot ng... No? Yes, at nakakapote, Audrey. Umuulan kaya dyan ngayon? Yan ay ipinamahagi rin ng lokal na pamahalaan at ng simbahan dyan dahil nga bawal magdala ng payong. So ang hindi lang taga-Tacloban, ano, maging yung mga ibang taga-Mindanao at iba pang bahagi ng Visayas region ay dyan na rin nagpunta dahil alam nilang pupunta ang Santo Papa. Sana, ano, although mayroon tayong na-monitor na tropical depression sa ating Philippine Area of Responsibility ngayon, ay hindi maapektuhan itong pagbiyahe ng ating Santo Papa
through air. Pero kahit ano pa man yan, Oo. sinabi nga ng kanyang spokesman, umulan, umaraw, tuloy ang pagbisita ng Santo Papa, lalong-lalo na dyan sa may Tacloban City, kung saan gusto niyang makasama yung mga makasalamuha, yung mga naging biktima, yung may malalim pang sugat dahil sa nagdaang Super Typhoon Yolanda. Ayan, nakikita natin ang motorcade ng ating Santo Papa sa Osmeña Highway. Marami pa rin pong nag-aantay. Makapal pa rin ang tao at naglabasan ng kanilang mga gadgets para kunan ang ating Santo Papa. Ayan po, nakikita po natin ang motorcade. Medyo bumabagal, Audrey, kumpara sa andar kanina noong nagsimula doon sa Quirino Avenue. Alam mo, ang siguro sa isip ng Santo Papa, walang patid, ano? Oo. Pangatlong araw ko rito, nandito pa rin, ang dami pa rin tao. Mukhang yung 80 million na Pilipino talagang gusto siyang makita ng mga Katoliko. Rockstar nga ang welcome at patuloy na ipinapakitang pagsuporta ng ating mga kababayan sa ating Santo Papa. Sana lang, ganito rin kaalab ang kanilang pagtanggap doon sa mensahe ng Santo Papa, especially doon sa mga nabanggit na niya kahapon doon sa meeting with the families at sa kanyang homily sa Manila Cathedral. At paalala po sa ating mga kababayan ng mga bumabiyahe, meron po tayong mga sinara, may mga sinara po ang MMDA na mga lansangan. Yes. Para hindi po kayo maipit sa trapiko, dapat po ay inaalam nyo rin yan. Ang primary route po na dadaanan ng ating Santo Papa mula sa Apostolic Nunciate Church patungong Villamor Air Base ay ang Taft Avenue. Tapos po ay dadaan sa Quirino Avenue at ngayon nga po ay nasa Osmeña Highway na. Pagkatapos po ay dadaan ang motorcade sa SLEX papuntang Magallanes and then SLEX papuntang Salis Bridge at pagkatapos po ay darating sa Villamor Air Base Gate 5. Sa ngayon, Vivian, ang Santo Papa at ang kanyang motorcade ay nasa bahagi na ng Buendia. Ayan, kung kita mo naman, libo-libo pa rin mga kababayan natin ang naghihintay. So siguro kahit sulyap lang, kahit isang iglap lang ay makita na nilang Santo Papa, mukhang worth it na rin yung paghihintay nila ng mahabang panahon dyan. At makikita natin na mahigpit, sobrang higpit ng seguridad doon, nakalinya ang ating miyembro ng pulisya kung saan sa dadaan ng ating Santo Papa at ang ating mga kababayan naman, based on my observation doon sa footage kanina, mukhang sumusunod naman sila sa mga otoridad. Wala namang nagpapasaway na gumigit na doon sa daan para makamayan lang ang ating Santo Papa. Alam mo, Father Mock, simula nung dumating ang Santo Papa nung isang araw, nung Huwebes ng hapon, parang meron akong nasisense ng feeling of unity sa mga Pilipino. Hindi po ba napakagandang epekto nito na nandito ang Santo Papa sa bawat isa sa atin? Totoo nga, yung unity. Sabi nga, hindi lang mga Katoliko yung masaya na tumanggap sa Santo Papa. Kahit yung mga kapatid nating mga yung ibang Christian denominations, natutuwa sila sa presensya ng Santo Papa, no? Kaya yung unity ipinapahayag nito, yung pagmamahal ng Diyos eh. Kapag tayo united tayo, merong ito ipinapahayag na mas mataas na elemento, yung union natin sa Diyos, yung kapayapaan ba? Well, that is true, Father. Doon nga po sa kanyang mensahe na i-deliver sa Malacanang kahapon ay pinromote din po niya yung peace sa southern part ng ating bansa. At of course, we all know na dyan po sa bahaging iyan ng ating mga kapatid na Muslim. So, in a way, inirerespeto din po ng ating Santo Papa ang mga paniniwala, religious beliefs, and sensitivities ng ating mga kababayan. Alam niyo po, walang fiesta ngayon dito sa Pilipinas, pero mukhang fiesta ang buong bansa dahil sa presensya ng Santo Papa. Yun ang feeling eh. Kahapon may balita na halos wala daw krimen na nangyari, no? Napakababa daw ng crime na nangyari kahapon. Di ba parang nangyayari lang yan pag laban ni Pacquiao, yes. no? Pero mas sobra pa, no? Kaya napakaganda ng pagbisita ng ating, nagdudulot ng kakaiba sa ating bansa. At itong ating Santo Papa, talaga naman makikita mo yung effect niya. Parang nagkaroon ng sort of divine intervention dito sa ating bansa. Kasi walang natitempt na mag-commit ng crime kasi parang nandito yung Papa, kailangan magpakabait ako. Pero sana nga, hindi lang sa presensya ng Santo Papa, sana magtuloy-tuloy, buksan na ang mga mata at puso at isipan ng bawat isa sa atin na maging sa pag-alis niya dito sa Pilipinas ay tumatak sa atin yung lahat ng mensahe na gusto niyang ibigay sa atin. Alam mo yung get the message across sa bawat Pilipino.
Alam mo, paalala sa ating mga kababayan, no-fly zone po sa Philippine skies an hour before the papal plane takes off and an hour after it lands. Applicable po yan today, especially 8:15 a.m., 7:15 po, no-fly zone na dahil po magbibiyahe ang ating Santo Papa ng 8:15 papuntang Tacloban Leyte at inaasahan po nalalapag po siya sa Daniel Romualdez International Airport ng 9:30 a.m. So no-fly zone po hanggang 10:30 a.m. The Pope travels to the Archbishop's residence in an open vehicle, stopping along the way to visit a family in a house in Tacloban City. So yan ang magiging bahagi ng itinerary ng ating Santo Papa paglapag po niya ng Tacloban. Magkakaroon din po ng private lunch ang ating Santo Papa with 30 survivors ng Typhoon Yolanda. Then he will proceed to the Pope Francis Center for the Poor. Itong Center for the Poor na to, Audrey, at sa ating mga kababayan, ay isa po itong house na nagkakalinga sa mga abandoned children at sa mga elderlies. The Pope then rides an open vehicle to the Palo Cathedral for the meeting with priests, religious men and women, seminarians, and survivors' families. Before he leaves for Tacloban Airport, mamaya po yung alas 5 ng hapon, ang ating pong Santo Papa ay magkakaroon ng maikling stop, at the mass grave sa vicinity ng cathedral, where he lights a candle and silently prays for the eternal repose po ng deceased victims of Yolanda. So ipagdarasal po niya ang mga kababayan natin na nasawi dito sa Bagyong Yolanda noong November 2013. The Pope will then return to the Tacloban Airport by 5 p.m. for the flight back to Manila. So far, ito po ang magiging itinerary ng ating Santo Papa ngayong araw, pero kilala mo naman itong ating si Pope Francis, Audrey? Medyo spontaneous siya, maaari pa po itong mabago, so antabayanan lamang po natin. Okay, at yung kuha nga natin sa may Tacloban area, kanina kung saan naka-raincoat ng dilaw yung ating mga kababayan, ang sa schedule, Vivian, makakasama ni Pope Francis ang 33 biktima ng bagyong Super Typhoon Yolanda. Gayon na rin yung malakas na lindol na nangyari doon. At para bigyan pa tayo ng iba pang balita tungkol sa may Tacloban, kung saan inaasahan darating ngayong umaga ang Santo Papa, makakasama natin ang ating senior correspondent na si Mr. Freddy Abando. Ka-Freddy, magandang umaga sa iyo. Freddy, good morning. Freddy Abando, magandang umaga. Okay, babalikan natin maya-maya ang ulat ni Ka Freddy Abando mula dyan sa Tacloban City. Kagaya nga na sinasabi ko, Father Mox at saka Vivian, inaasahang makakasama ni Pope Francis sa Tacloban ang 33 biktima ng bagyong Yolanda at ng malakas na lindol na tumama noon sa Bohol. Ayon kay Archdiocese ng Palo Communications Director, Father Amadeo Alvero, kasama sa mga makakadaupang palad ni Pope Francis ay ang 15 mula sa Archdiocese ng Palo at 5 mula sa Borongan, Calbayog at Tagbilaran. Ipiniliwanag ni Archdiocese Alvero na ang makakasama ni Pope Francis ay mula sa parokyang labis na naapektuhan ng mga kalamidad. Samantala, kahapon po ay nagdasal sila nung Oratio Imperata para sa maaliwalas na panahon. Pero bagamat doon sa may kuha natin doon kanina, ay medyo siguro maambon kaya mga naka-raincoat na sila na kulay dilaw. Pero gayon pa man, rain or shine, sabi nga ng spokesperson ng ating Santo Papa, tuloy ang pagbisita niya doon. At kitang-kita naman natin na rain or shine ay nandoon din ang ating mga kababayan para salubungin ng personal ang ating Santo Papa. Papasok na po ng Villamor Air Base ang motorcade ni Pope Francis at nakikita po natin na medyo mabagal pa rin po ang andar ng sinasakyang Volkswagen ng ating Papa. At masaya pa rin po niyang kinakawayan at binibless ang ating mga kababayan na naroon sa dadaanan para makita po siya. Bahagya bumilis ang convoy ng Santo Papa, At gayon pa man, yung mga kababayan natin dyan, nagtatalunan, naghihiyawan, pagdaraan na yung Santo Papa.
ganito ka-excited ang ating mga kababayan. I wonder kung yung iba dito ay pumunta doon sa kahapon at doon sa noong dumating ang ating Santo Papa. Siguro kahit na saglit lang nila makita ang si Pope Francis, talagang okay na yun sa kanila, makita lamang nila. Doon nga sa mga nakapanayam natin, ang tagal-tagal nilang nag-antay. Audrey, ilang oras, at least 12 hours, pero sila ay talaga naman kahit saglit lang natuwa sila na nakita nila ang ngiti ng ating Santo Papa. Nabanggit ni Father Moises kanina, Audrey, na itong si Pope Francis ay mayroong nagkaroon ng sakit sa lungs at ngayon nga ay at functioning, one lang na lang ang functioning sa kanya, pero nakikita natin sa kanya itsura na parang hindi nawawala ng energy sa pagkaway sa ating mga kababayan. Parang normal ang kanyang health situation. Ngayon nga, papasok na ang convoy, nakapasok na ng Villamor Air Base, ang convoy ng Santo Papa, kung saan isinara na rin yung bintana ng sasakyan. So hopefully, kasi may pabago-bago tayong klima, na hindi magkasakit or maging healthy pa rin ng Santo Papa kahit medyo busy siya ngayong araw na ito at maging nung kahapon. Alam mo, ako very thankful dahil so far, third day na ng ating Santo Papa at working naman ang ating security preparations. Kahit na itong mismong si Pope Francis ay ayaw gumamit ng bulletproof vehicle. Diba siya pa mismo ang nag-request na gusto niyang vehicle ay hindi covered with bulletproof glass. Yes, Father. Yun nga, sabi niya, parang allergic si Pope Francis sa Pope Mobile. Ang tawag niya sa Pope Mobile, lata ng sardinas. That's sardines can, Kaya sabi niya, kung may mangyayari talaga. Pero I have nothing to lose. Everything is in the hands of God. Ayun yung pananampalataya. Ibig sabihin, hindi siya natatakot As a leader, Father Mox, ano po bang pinapakita dito ng Santo Papa na para siyang risk taker? Siguro talagang inialay niya ang buong pagkatao niya sa Diyos Ibig sabihin talagang unwavering faith ang pinapakita ng Santo Papa. Kung ang kanyang sinusundan si Kristo, hindi natakot ibigay ang kanyang buhay. Sino ba naman siya? Tagasunod lang siya ni Kristo. Siguro ang lakas ng loob niya nanggagaling rin doon sa pinamalas sa lakas ng loob ni Kristo Kaya as a leader of this church, hindi siya natatakot dahil alam niya, Christ is in Him. Okay, ngayon sinalubong ang Santo Papa ng libo-libo nating kababayan dyan sa may Villamor Air Base na talagang, naghihiyawan. Makita lang ang Santo Papa. Kanina, Audrey, nakita natin na maaari na siyang bumaba doon sa kabilang bahagi ng airport dahil nandoon yung red carpet. Pero mukhang ni-request niya na ikutan itong mga tao na nag-aantay sa kanya kanina pang madaling araw. Yung iba sa kanila naka-wheelchair, yung iba yan nakikita natin matatanda na. Mayroon ding mga babies dyan na nag-aantay at hindi naman nila siya binigo. Ayan, nagpahalik ng kamay. Napakasaswerte naman ng mga taong ito, Audrey. At ngayon, binabless nga ng Santo Papa ang isang kababayan nating naka-wheelchair na mukhang may karamdaman. Sana nga marami pa siyang maabot. Ayan, ito na yung sanggol kanina. Oo, yung kanina. May hawak na sanggol na naghihintay sa Santo Papa. Mukha namang hindi na nasira yung paghihintay nila dahil nilapitan sila mismo ng Santo Papa. Uy, nakikita natin, based from our video footage, Audrey, na parang medyo makulimlim dyan sa Villamor Air Base. At, sana magkaroon ng safe flight itong ating Santo Papa. Gayun pa man, paalala lang, meron pong mga nakataas na storm warning signal ang Pag-asa sa bahagi ng Samar. At yan, may mga kabataan naman na sumalubong din sa Santo Papa. Alam mo, nagiging termino na ngayon yung Lolo Francis, Lolo Kiko. Lolo Kiko. Kasi ito si Pope Francis, yung kanyang aura, hindi naman parang head of state di ba? More of like Father, lolo, more of parang grandfather lang ang dating niya sa atin. Na hindi siya wala siyang aura na mayabang, na meron akong authority. Talagang he reaches out to the people, Father. Totoo. Yan nga.
kitang-kita natin, no? Sinabi nga nung si Pope Francis, ang sinuot niyang mga damit, hindi yung normal na sinusuot ng mga Santo Papa. Meron pang cape na kulay pula yan. Tapos sinasabi, di ba, sinasabi natin, the Pope wears Prada daw, no? Kulay pula. Hindi naman talaga Prada yon, no? Pero sinuot niya yung sapatos niya hanggang ngayon, yung sapatos niya bago siya naging Santo Papa. Hindi siya kasimple, di ba? Kaya ramdam na ramdam natin itong Pope na to, the People's Pope, makamasa. At saka hindi siya nagsusot ng red shoes, ano? Dahil I think yung tradition would state na kailangan red shoes ang suot ng Santo Papa at mayroon ng red cape. Pero okay lang ba ito, Father? Okay lang yun, oo. Tapos makikita natin yung pectoral cross, yung krus na sinusuot ng Santo Papa. Normally, ginto yan eh. Yes, oo. Pero siya, ang suot niya ngayon, kung ano yung krus niya, buhat ng siya'y pa'y Archbishop ng Buenos Aires. Alam nyo, sana naiintindihan niya, no? Sana yung mga interpreter niya, no? Ipaliwanag sa kanya kung ano yung naririnig na sinisigaw ng mga kababayan natin na Lolo Kiko. Kasi yun ay Tagalog term eh. I think he understands naman, Audrey, kasi di ba yung ating lengguwahe ay mayroong Spanish roots. At ito namang si Pope Francis ay fluent sa Spanish, sa German, sa Italian, at sa kanilang lengguwahe sa Argentina. Hindi ba intindihan niya yung Lolo Kiko? Kasi sa Italian ang Lolo is Nono. Nono ang Lolo. Nona, Lola, no? Opo. Kaya pag sinabi ka agad Lolo Kiko, may sounds like Nono, di ba? Sana, Father, na pagbalik niya ng Vatican, pag maalala niya yung Pilipinas, ang maririnig niya, ang dadaan sa kanyang isip, yung salitang Lolo Kiko, ang tawag sa kanya ng mga kabataan dito. Alam mo, feeling ko matatandaan niya rin kasi dun sa homily niya, di ba, tinanong niya, do you love me? Pero ang nire-refer niya dun ay isang line sa Bible. But yung mga tao, yung mga nandoon sa Manila Cathedral ay sumagot na yes, we love you, hindi ba? Pero hindi naman talaga, that was a rhetorical question and yet sumagot yung mga tao. Inulit na lamang, nagpasalamat itong ating Santo Papa. Pero inulit na lamang niya ang kanyang tanong at sinabi na ito yung mensahe sa Bible and it is important, for the leaders of the church na para masunod si Kristo ay kailangan maging mabuting leader din. Okay, nakapasok na nga ng eroplano ng Philippine Airlines ang Santo Papa at siya'y inaasahang babiyahin na patungo sa may Tacloban. Kung saan naman, libo-libo na mga kababayan din natin ang naghihintay ngayon. Audrey, parang napaaga yata ang dating nitong ating Santo Papa kasi sa ating schedule so far, 8:15 a.m. ang departure ng plane from Manila to Tacloban. Pero titingnan natin kung anong oras ba talaga ito aalis. Ang expected time of arrival niya sa Tacloban City Airport ay 9:30 a.m. Sabi ko nga sa'yo kanina, 4:00 pa lang ng umaga. Gising na. Gising na ako at nagmamonitor na ako sa radyo. At mukhang maaga rin nagising ang kuro-kuro ng mga reporters sa labas ng Apostolic Nunciature. Maaga rin nagising ang Santo Papa dahil maaga pa lang nakita na nilang pumasok yung delivery ng mga pagkain. At alam mo, nakakagulat na maaga nagising itong si Pope Francis kasi kagabi nagkaroon pa siya ng meeting with Jesuit priests, at doon sa kanyang meeting, nakita natin yung lighter side nitong si Pope Francis dahil meron daw nag-welcome sa kanya, sabi daw ng Jesuit priest, Pope, kung sa Sri Lanka ay binati kayo ng 40 elephants, dito sa Pilipinas ay binati kayo ng 40 Jesuit priests. Sabi daw ng Santo Papa, bakit parang mas well-dressed yung 40 elephants sa Sri Lanka? Mas magarbo yung mga elepante kaysa doon sa mga pare. Jesuit priests, oo. Pero I guess this is being true, doon sa pinreach din ng ating Pope na maging ang simbahan ay kailangang maging poor and for the poor. Naging mamuhay ng payak, maging ang leader ng mga simbahan. Ayun nga, trivia lang, nung na-elect siya doon sa conclave after the resignation of Pope Benedict, nung na-elect siya, may lumapit sa kanyang kaibigan niyang na kardinal, si Cardinal Yumes of Brazil. Nung niyakap siya and congratulating Pope Francis, Jorge Mario Bergoglio pa lang ang pangalan niya noon, sinabi ng kardinal na ito na galing Brazil, huwag mong kakalimutan ang mga mahihirap. Then immediately, ang pumasok sa kanyang isip ay yung imahe ni Francis of Assisi. So that's the reason kung bakit siya ang unang pangalan na Pope Francis. Oo, pero ang kala ng lahat, ginamit niya ang pangalan na Francis in reference kay Francis Xavier. Okay. Yung Jesuit missionary, nakasama ni Ignatius of Loyola.
nung sinabi niya, nilinaw niya na it is Francis of Assisi. Dahil si Francis of Assisi, alam natin, may pagmamahal talaga sa mga may hirap. Pero nabanggit mo, Father Mox, na hindi, ang trabaho kasi ng mga misyonaryo ay talagang to travel at magpakalat ng salita ng Diyos. Tama po ba? Ng mabuting balita. Pero alam mo, nasa pinakamataas na katungkulan na siya ng simbahang Katolika. Pero mukhang siya mismo ang naghahatid pa ng mabuting balita sa Asia, sa iba't ibang lugar. Nakarating na rin siya ng South Korea. So, ito po ba'y magbuting halimbawa rin na dapat gayahin ng mga leader din ng simbahan? Totoo, no? Ito'y parang yung pagbisita niya, paggising sa aming mga kaparian ng missionary spirit. Kasi lahat kami tinawag na maging misyonero sa aming mga paraan, maliit na paraan. Kung mayroong pangangailangan sa ibang lugar, kinakailangan we make ourselves available. Kung may pangangailangan sa parokya, be a missionary in your parish, no? Hindi ka nagbimisyon para sa sarili mo. You are giving your life para doon sa mga taong nasasakupan mo. That is the true meaning of mission. Parang parang huwag niyong hintayin na yung mga tao pumunta sa simbahan. Kayo mismo, reach out for them. Totoo nga. Puntahan niyo sila sa kanilang mga lugar. Totoo nga yan. Kaya minsan pag nakakita ko ng mga nagse-celebrate na mga tao, kasi alam natin sa simbahan na nagsisimba ang tao sa loob ng simbahan. Pero alam nyo, ngayon ginagawa natin yung mga street mass. That is a beautiful gesture. That the church is reaching out to people in the street. Yung mga taong natatakot pumasok sa simbahan. Bakit? Wala silang damit na pangsimba eh. Oo, hindi sila malinis eh. Naka-short lang sila. Yung iba nakasando lang. We cannot blame them kasi ayun lang yung kaya nila eh. No? Kaya ang simbahan lumalapit na mismo sa kanila. Sinasabi sa kanila, kasama nyo kami. Nandiyan kami sa inyong sitwasyon. Nakikiisa kami sa inyo. Siguro isama na rin dyan yung yung mga taong masyadong nagigilty sa kanilang mga nagagawang kasalanan. May isang quote na sinabi si Pope Francis na ang Diyos hindi napapagod na magpatawad. Tayo mismo ang napapagod humingi ng tawad. Ayun yung unang homily niya, Ilsa. Sabi niya, huwag kang mapagod humingi ng tawad sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi napapagod magpatawad. Tayo lang talaga ang napapagod na humingi ng tawad sa Kanya. Audrey, nakikita natin sa ating video na umaandar na po ang eroplano na sinasakyan ng ating Santo Papa. Ito pong eroplanong ito ay patungo ng Tacloban. Diyan po yan sa Villamor Air Base. At doon sa unahan ng eroplano ay makikita natin ang Philippine flag at ang flag ng Vatican State bearing, I think, the coat of arms of the Pope. Father Moses, can you please explain yung pong kahulugan ng coat of arms ng ating Santo Papa? Para pong mayroong dalawang keys na naka-cross at mayroon din pong IHS na nakikitang letters, mayroon pong star sa bandang kaliwa at mayroon pong parang spiky na oblong stuff doon sa bandang kanan. Oh, if you are yung sinasabi mo yung banderang nandoon, bandilang nandoon sa eroplano, yan yung emblem ng Roma, ng Vaticano, no? If you will ask yung coat of arm ng ating mahal na Santo Papa, binigyan niya ng logo na Miserando et Legendo. Sabi niya, ang ibig sabihin nun, he look with him with mercy and he chooses him. He is, in a way, making reference sa kanya, Dinignan siya ng Diyos ng may awa at pinili siya. Alam natin, nung 17 years old siya, nagsimula yung sabihin natin, yung tawag sa pagpapare nung siya ay nangumpisal, no? Sabi niya, nung pagpasok niya doon at nangumpisal siya, there is something there that I cannot explain. And that sacrament of reconciliation is the encounter, his encounter with God. Nakita niya yung awa ng Diyos sa kanya, awa sa kanya ng Diyos. At doon nga, it expresses sa kanyang logo yung pinili siya. Tinignan siya na may awa at pinili siya. Alam mo, ito daw si Pope Francis, bago siya magpare, ay mayroong girlfriend, pero naramdaman niya na pakinggan niya yung tawag sa kanya ng Panginoon, and that ended their relationship. So, ganun pala yun talaga, Father. Paano niyo nararamdaman na tinatawag pala kayo ng Panginoon? Ikaw ba, Father, bago ka pumasok ng seminaryo, ikaw po ba may girlfriend? At ilan sila? Hindi ko nasasabihin kung ilan. Madami kasi. Ayun. No, pero
ayun, kaugnay ng tanong ni Ma'am Vivian, no? Totoo, meron kaming marami sa amin, minsan mang tumibok ang puso. That's normal people. Pero alam mo, pag ang Diyos na ang tumawag sa'yo, kahit gaanong kaka-in love doon sa iyong hindi mo kayang hindi umuo doon sa tawag ng Diyos. Oo, para bagang sabihin natin, mas kinilig kami doon sa pagtawag ng Diyos. So, Alam mo, ngayon po ba bilang pare, no? Of course, normal lang din sa tao na ma-attract din sa kapwa sa opposite sex, ano? Ganun din po ba ang mga kabarian? kami mga pare, of course, we have the sense of beauty, no? Na-attract kami. Kasi normal sa tao yun, na-attract ang mga tao dun sa mga magagandang bagay. Pero let us always remember that we have, kailangan namin rooted kami lagi kay Kristo para hindi kami bumigay. Kasi minsan yung attraction na yun, it will lead to temptation or tukso na kung saan trap lang pala. Trap lang pala. Or sinusubok lang. Sinusubok lang. Pero if you are rooted doon kay Kristo, hindi ka bibigay. Kaya nga sinabi ni Pope Francis doon sa homilia niya sa Manila Cathedral, you have to start your day with a prayer. You have to anchor yourself doon sa panalangin. And you will never get wrong. You'll not get lost. Speaking of panalangin, sana nga ang dalangin natin, paalis ng Santo Papa ngayon dito sa may Villamor Air Base, ay ligtas siya makarating ng Tacloban at gayon na rin, ligtas din siya makabalik dito mamaya. Ngayon po nakikita ninyo mga kaibigan, ang eroplano po nalulan ang ating Santo Papa. Iyan po ay sa Villamor Air Base, patungo po yan ng Tacloban City, kung saan magkakaroon po ng Holy Mass bandang alas 10 ng umaga. Malapit po yan sa Tacloban International Airport. At nakikita natin, nandyan pa rin yung mga kababayan natin na nag-antay. Makita ang ating Santo Papa, hindi pa umaalis kahit na nakaraan na, nasa loob na ng eroplano si Pope Francis. So, ang nakita natin, kagaya ng sinabi ko kanina, Vivian at Father Mox, ang nakita natin kung paano salubungin ang Santo Papa ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila. Yes. Ngayon, etong araw na ito, yung mga taong naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda na matindi, sila ang sasalubong sa Santo Papa. Sa nakikita natin sa ating monitor, libo-libo na ang nandun yan at nag-aabang. Ano kaya ang isusumbong nila? Ano kaya yung sasabihin nila sa Santo Papa? Ano kaya yung ihihilingin nila? Makikita natin itong mga tao dito sa Metro Manila, sobrang excited, sobrang saya. Ganon din kaya ang nararamdaman ng ating mga kababayan dyan sa Tacloban na survivors ng Bagyong Yolanda at ng matinding earthquake sa Bohol. Sa palagay ko, higit pa yung tindi ng pagkasabik nila na makita ang Santo Papa, Father, dahil ang Santo Papa ay nagre-represent ng hope, dahil sa aking palagay, sa mga nangyaring delubyo doon sa may Visayas region, talagang malalim pa ang sugat. At hopefully, yung pagbisita ng Santo Papa, kahit sandali lang ito'y makatulong upang humilom yung mga sugat na yan. Well, ayun nga, totoo. Kung ako'y nandun at isa sa mga nasalanta, sigurado, ang mangyayari sa akin, talagang maiiyak ako. Talagang maiiyak ako kasi there is someone, the head of the church, yung ulo ng simbahan, nagpupunta at nakikiisa sa aking paghihirap. Pero siguro ito yung isang pagpapatotoo din na itong mga nasalanta na natiling nakatayo. Pinakita natin yung resilience natin bilang mga Pilipino, Tapos yung pag-asa, totoo, bigyan tingkad yung pag-asa na hindi katapusan ng mundo, There is life after the devastation. And the continuity of life is being supported by hope, yung pag-asa. At dahil yun sa ating pananampalatayang mga Kristiyano. Alam mo, Father, may question lang ako, Ito po bang pagpunta o yung pagsalubong ng ating mga kababayan sa Santo Papa, ito po ba yung nagpapakita rin ng humility sa ating mga Pilipino? Alam niyo po kasi, kaya ako nabanggit, dahil may mga tao na yung hindi natin maiwasan na may mga taong hindi naman naniniwala sa Diyos o walang Diyos sa kanila, na kapag merong dagok sa buhay nila o may problema, tinatry nilang isolve sa kanilang sarili. Unlike sa mga Kristiyano na kapag wala ka nang magawa, wala ka ng paraan, wala ka nang maisip na solusyon, ang hantungan mo ngayon
ay pananampalataya. Totoo yan, kasi sinasabi natin, hindi dapat nagkakahiwalay ang pananampalataya at buhay. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo dapat bilang isang Kristiyano ay nagpapahayag ng iyong pagiging Kristiyano sa pananalita at sa gawa. No? Sa harap ng problema, paano ka sasagot dyan bilang isang Kristiyano? Kasi you involve God in everything that you do. All the expression na ginagawa mo, yung pakikipag-usap mo, dapat nandoon si Kristo. Bakit? Ikaw ay Kristo sa ibang tao din eh. Ipinapaabot mo si Kristo sa ibang tao. Kaya yung mga kapatid natin no, na sinisisi ang Diyos, bakit nangyayari ito sa buhay ko? Hindi nila nakikita yung buong picture. O naman yung ibang tao sinosolve ang problema ng walang Diyos. You know, if there is no God, everything that you do is meaningless. Walang kahulugan, no? Magpakayaman ka or masolve mo man ang problema mo, pero for what? For what? Pag namatay ka, walang kahulugan yan. Diba? Pag namatay tayo, walang kahulugan. Pero if you will involve God, everything has a meaning na yung merong kahulugan na ayun ay galing, yung lakas galing sa Diyos, and there is an expression of eternal life also. Pero alam mo, Father, napakahirap din siguro sa mga leader ng simbahan to reach out, especially sa mga kababayan natin na naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda. Remember, na ang mga tao dyan sa Tacloban at sa iba pang parte ng Eastern Visayas nawalan ng pamilya, nawalan ng kabuhayan. Masakit sa kanila. Hanggang ngayon, marami pang hindi nakaka-move on. Parang wala ng sense of direction, wala ng reason para mabuhay. Ano po, kano kahirap to para naman sa mga leader ng simbahan? You know, okay, habang tinatanong ngayon, meron akong nagka-goosebumps ako, kinilabutan ako kasi totoo marami tayong mga kababayan na nasalanta doon. At meron rin mga paring nasalanta doon. Meron silang mga pamilya na nasalanta. Pero maraming istorya ng mga pare na nasalanta. Sabi nila, imbis na pumunta sila doon sa pamilya nila, they opted to stay doon sa mga nasasakupan nilang mga parokyano. Kasi to give them hope, no? Na okay, magtulong-tulong tayo, no? We can solve this, we can do, and to lead them in prayer, no? Kaya tayong nandito sa Manila, itong mga kapatid nating mga kaparian, what we can do is not only to give them yung material support, no? Yes. We can pray also here, and I know a lot of priests, no? Dito sa Manila, nagpunta doon sa Tacloban after the devastation at pinalitan nila yung mga pare, no? Na okay, kami muna ang pupunta sa parokya mo, magbibisa araw-araw so that you can attend also to the needs of your family. Ayun. At magandang gesture yan bilang mga magkakapatid na kaparian na mga pare, no? Na nagtutulungan, no? Ako lang yung mga magulang ko, you know, after the devastation, ang mga nanay ko, they spent parang days before Christmas doon sa Tacloban. Not to give them any material goods, pero they give them spiritual goods. Ano ibig sabihin nun? Bubisita sila dun sa bahay-bahay to announce the gospel, to announce to these people, to encourage them na hindi katapusan ng mundo, mahal tayo ng Diyos, sasamahan tayo ng Diyos dito sa sitwasyon na to, at malapit ang Diyos sa ating mga karanasan. Father Moises, kamusta naman po yung response ng mga taga-Tacloban noong ginawa po ninyo ito? Ay, maraming natuwa, no? Kasi of course, marami yung mga tumulong, no? Galing sa ibang bansa, no? Pero sabi nila, yung material goods na uubos eh. Yung iba nga nabulok pa, no? Kakaya, no? Pero yung spiritual goods na natanggap nila, bumakat sa kanilang mga puso. Stayed in their heart, no? At every time na bumabalik yung ala-ala ng devastation, naalala nila na si Kristo kasama nila dahil dun sa pagpapahayag na ibinigay sa kanila ng mga taong ito. Alam mo, Vivian, tama nga yung sinabi ni Father Mox, ano? Na siguro sa aking palagay lamang, tayo dito sa Metro Manila, binabaha tayo. Sabi, resilient ang mga Pilipino. Pero kung ikukumpara natin, siguro yung mga dagok na dumaan dyan sa mga kababayan natin sa Eastern Visayas,
palagay ko, mas matibay ang loob nila kung ikukumpara sa atin. Oo, even nga ang ating Santo Papa ay bumilib sa kanilang resilience, sa lakas ng loob dahil nakuha nila na ngayon nga, di ba, nag-recover na sila from the devastation caused by Typhoon Yolanda. Pero it must be more difficult para dun nga sa nabanggit ni Father Moises kanina, sa mga pare na naapektuhan din, nawalan din ng pamilya, and yet, right after the devastation, they will have to encourage their fellow men na pagpatuloy mabuhay, na mayroon pang pag-asa. Mga kaibigan, sa ngayon po, kanina nakita natin na umaandar na po ang eroplanong sinasakyan ng ating Santo Papa, pero hindi pa natin nakitang nag-take off, Audrey. Ang scheduled take off po ay 8:15 a.m. pero nandoon po ang ating Santo Papa an hour earlier. Mamaya po antabayan na natin kung anong oras po lalapag ang eroplanong ito sa Tacloban City Airport, at babalikan po natin si Father Moises, ang ating guest. Sa punto pong ito ay magbabalik pa po ang Pope Francis sa Pilipinas.